Sa nakaraang kabanata ay natuklasan nga natin ang ating bida na pumasok sa dungeon lugar na kung saan ay mapanganib at maraming halimaw, dahil doon ay iba't ibang usapan ang nagmula sa mga tao ang naganap dahil jobless ang ating bida at sa palagay nila ay kulang ito sa kakayahan. Sa mundong kinikilala lang ang mga may profession, ang pagiging jobless ay parang sentensya ng kahinaan. Pinagtatawanan at minamaliit siya ng mga tao, dahil wala siyang klase o job title. Para sa kanila, wala siyang pag-asa. Pero ang hindi nila alam, may tagong lakas ang jobless guy na ito, isang system na nagbibigay ng skills at stats sa bawat araw. Unti-unti, habang ang iba'y umaasa sa iisang profession, siya naman ay unti-unting natututo ng lahat ng skill ng lahat ng klase. At sa darating na entrance exam, ang tinatawag nilang, walang silbi, ang magiging pinakamalakas sa kanilang lahat. Sinabi nga ng isa at talaga daw bang may naglakas loob ang ating bida na manatiling walang trabaho. Sinabi pa ng isa na baka daw, siguro isa siyang tanga. Ang ating bida. At sabi pa ng isa na, job skills pa rin ang the best daw. Sinang-ayona naman ito ng isa at sinabib, oo, being jobless daw pwede kang matuto ng kahit anong basic skill ng lahat ng klase. Pero anong silbi kung puro low level lang? Walang kwenta. Ang mga tagapagsanay, na bihasa at eksperto sa pagpapalakas ng mga estudyante, ay nanginag sa kaba at nagulat sa rebelde niyang desisyon. Habang nagsisigawan at naguguluhan ang lahat, mas lalong nalito at nataranta ang mga guro nang malaman nilang hindi talaga siya pumili ng trabaho ang ating bida. Ang pagiging jobless daw ay isa ng malaking peligro, pero ang mas nakakagulat. Bakit daw siya papasok sa dungeon, mag-isa, sa nightmare difficulty? Ang nightmare dungeon ay isang lugar kung saan kahit mga may matataas na trabaho ay halos hindi makaligtas. Kaya't ang kanyang desisyon ay tila isang misyon ng pagpapakamatay para sa iba. Pagkatapos ng shockang na revelasyon na walang piniling trabaho ang estudyante, biglang humarap ang dean ng Eastern Cloud Academy na may matinding aura at tanong. Sinabi niya kay Mr. Jean na kailangan niya ng paliwanag. Ngunit makikita ang tensyon at pressure na nararamdaman ni Mr. Jean. Nahihirapan siyang ipaliwanag kung bakit pinabayaan nilang mangyari ito. Habang pinapagalitan si Mr. Jean, sa wakas ay inamin niya ang totoo. Sinabi niyang ang talento daw ng ating bida ay akma talaga sa pagiging jobless. Nanginig at pinagpawisan siya habang sinisikap na ipaliwanag ito. At kahit may kaba sa boses, sinubukan niyang magpakatatag. Dagdag pa niya na, mukhang, magiging ayos naman siya, siguro. Gayunpaman, wala pa ring katiyakan kung ligtas nga talaga ang estudyante. Habang ang ating bida na dahan-daw ang sumusulong, kapansin-pansin ang mga kalansay na nagkalat sa paligid. Dahil ang lugar na ito ay tila libingan ng mga nabigo. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa pintuan ng isang bagong yugto, na tila mas mataas at mapanganib ang lebel. Ang aura ng lugar ay nakakatindig balahibo, nagpapahiwatig ng matinding panganib sa loob. Sa kabila ng takot, determinado pa rin ang ating bida sa kanyang misyon. At sinabi niya sa kanyang isipan na hindi na daw siya magtataka pa, ganito daw talaga sa antas na nightmare. Nakakatakot na daw nga kahit nakatayo lang. Sa kabila ng kilabot at panganib, hindi siya umatras. Handa na siyang harapin ang mga halimaw o pagsubok sa loob ng dungeon. Ipinapakita niya ang kanyang determinasyon at lakas ng loob, kahit alam niyang buhay ang nakataya. Ngunit habang pumapasok ang bida sa dungeon na may kasamang matinding tapang, napapansin siya ng mga tao sa labas. Sinabi ng isa na, tingnan daw nila yung gamit ng ating bida. May sibat, kalasag, baril, baston. May gloves pa daw siya. Sinabi naman ng isa na sa dami nga daw ng armas at kakayahan niya, kaya ba daw niyang gamitin lahat yun ng maayos. Iniinsulto ng mga tao ang bida, tinatawag siyang, walang trabaho, at duda sila na kaya niyang harapin ang dungeon. Pero ikinagulat nila ang ginawa niya, hindi siya natakot, bagkus ay tumakbo siyang papasok ng dungeon na kinatatakutan ng lahat. Makikita ang bida na mabilis na sumugod gamit ang isang skill. Ginamit niya ang, Swordsman Beginner Skill,
habang seryoso lang ito at nakapokus. Maya-maya pa ang ating bida ay mabilis na umatake at walang pag-aalinlangan. Habang pabagsak mula sa ere ang bida, nakita na siya ng mga goblin, nagpanik ang buong grupo ng kalaban, dahil hindi nila inakala ang biglaan at matapang na pag-atake ng ating bida. Matapos ang kanilang pagkagulat, nagtipon ang mga goblin at agad na lumusob. Ang ilan ay may dalang pamalo, sibat, at espada habang sumisigaw ang mga ito. Pero habang papalapit ang mga goblin, gumamit ng magic skill ang ating bida. At makikita ang apoy na sumusiklab mula sa kanyang kamay, isa itong mage beginner skill. Kaya naman dahil doon ang fireball ng ating bida ay sumabog sa gitna ng mga goblin, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. At lahat ng goblin na tinamaan ay patay o malubhang nasugatan. Isa itong devastating attack na nagpamalas ng kapangyarihan ng ating bida bilang mage. Gulat na gulat ang mga nanunood sa nakita nilang lakas. Napatanong pa sila na, fireball lang daw ba yun? Hindi sila makapaniwala dahil sobrang lakas ng epekto nito. At isa pa sa kanila ang nagsabing mas malakas pa ito kaysa sa normal na explosive fireball ng isang mage. Napansin din nila na, instant ang casting ng magic, hindi ito inaasahan. At higit sa lahat, wala siyang hawak na staff, na karaniwang gamit ng mga mage para mag-cast ng spells, at dito nga ay pinakita ng ating bida na may espesyal na sandata na tinatawag na sword staff, black iron. Isa itong kakaibang armas na pwedeng gamitin bilang espada o baston. Depende sa gamit niya, nagbibigay ito ng bonus sa lakas o katalinuhan. Kapag ginamit bilang baston, nadidagdagan ng +5 int para sa magic. Kapag ginamit bilang espada, nadidagdagan ng +5 stera para sa physical na lakas. Maya-maya pa ay ginamit ng bida ang swordsman beginner skill na tinatawag na windwalk slash. Makikita na tumalon siya mula sa ere at mabilis na umatake gamit ang espada, para bang may hangin o enerhiyang sumunod sa kanyang galaw. Ang windwalk slash ay isang mabilis at malakas na slash attack habang gumagalaw sa ere. Ang skill na ito ay tipikal sa mga baguhang swordsman, pero sa kamay ng ating bida, mukhang mas malakas ito kaysa sa inaasahan. Kitang-kita na ang kalaban, isang goblin, ay hindi pa man umaatake ay natama na agad ng slash, na may malinis na hiwa. Pagkatapos patumbahin ang unang goblin gamit ang windwalk slash, hindi pa doon natapos ang laban. Gumamit muli ang bida ng parehong skill, windwalk slash, para umatake sa isa pang goblin na biglang sumulpot. Sa isang mabilis at malinis na paggalaw, tinamaan na naman niya ang kalaban sa dibdib. Makikita sa eksena kung gaano siya kabilis gumalaw at umatake, dahil wala halos chance ang mga kalaban na makaiwas. Isang slash pa lang, bagsak na agad. Matapos patumbahin ang pangalawang goblin gamit ang windwalk slash, dumiretso agad ang ating bida sa isa pa. Sa sobrang bilis ng kanyang pag-atake, halos hindi na makareact ang goblin, isang mabilis na, swoosh, at, slice, at bumagsak na naman ang isa. Habang tuloy-tuloy ang aksyon, biglang nag-react ang mga natitirang goblin. Matapos ang tensyonadong paghaharap sa goblins, umatake na ng buong lakas ang bida. At makikita siyang bumwelo ng isang napakalakas na slash gamit ang kanyang espada. Dito nga ay makikita nating umatake ang bida gamit ang isang skill na tinatawag na Firewind Slash. Ito ay isang kasanayan ng isang magic swordsman na karaniwang pangbaguhan lang. Ngunit sa lakas ng epekto nito, nagulantang ang mga nakasaksi. Pagkatapos gamitin ng bida ang Firewind Slash, makikita ang epekto nito, isang malaking bug zone ng enerhiya na tumama sa kalaban. Dahil doon ay maraming kalaban ang napinsala o napatay. Dahil ginamit ng bida ang isang beginner skill na tinatawag na Firewind Slash na nagpakawala ng malalakas na energy slashes sa mga goblin. Kahit ito ay panimulang kakayahan lang, sobrang lakas ng naging epekto nito, kaya nagtaka ang mga nakakita kung posible bang ganoon kalakas ang isang beginner skill. Tuwang-tuwa ang mga nanunood at humanga sila sa ginawa ng bida. Pinuri nila ang kanyang lakas at kakayahan, at napansin nilang kaya niyang gampanan ang papel ng mage,
swordsman, at iba pa ng sabay-sabay. May isang babae na masiglang sumigaw, sabi nito na gusto niya pang makita ang mas matitinding galaw. Dagdag pa niya na bagay siyang maging celebrity dahil sa galing niya. Pero may ilan ding nagtaka kung paano siya nakakakilos ng mabilis kahit ang bigat ng dala niyang gamit. Para sa kanila, kakaiba talaga siya. Ayon pa sa kanila, kahit gumamit ng skill na dash, hindi dapat ganoon kabilis ang kilos niya dahil lampas na ito sa limitasyon ng at timbang. Habang nag-uusap ang mga manunood, nagtaka sila kung lahat ba ng stat points ng ating bida ay inilagay sa stamina, kaya siya napakabilis. Ngunit agad nilang kinontra ang ideyang ito, kung totoo man, hindi sana ganoon kalakas ang kanyang fireball. Bukod pa roon, malakas din ang windwalk slash ng ating bida na lalong nagpapatunay na hindi lang stamina ang pinatibay niya, napakalakas niya sa maraming aspeto. Matapos mapanood ang ating bida sa aksyon, namangha ang mga nakatatandang tagamasid. Sinabi nito na sino daw ba ang ating bida at bakit sobrang lakat na kakayahan nito. Habang pinag-uusapan ang kahangahangang abilidad ng ating bida, isiniwalat ng isa sa mga matataas na opisyal ang lihim. Si Cloud ay may tinatawag na omnipotent talent. Kaya nitong pataasin ang limitasyon ng lahat ng kakayahan ng dalawang antas. Mula edad 12 hanggang 25, may ilang tao na nagkakaroon ng gising na talento. Ang talento ng isang tao ay may direktang epekto sa magiging trabaho nila sa hinaharap. Apektado ng talento ang magiging trabaho nila. May ilan na nagkakaroon ng mga talento na may kaugnayan sa mahika, kaya't napipilitan silang pumili ng trabahong konektado sa mahika. May mga taong nagigising ang talento ng isang mandirigma. Pinapataas nito ang kanilang critical damage at bilis ng pag-atake. Dahil dito, kadalasan ay pinipili nilang maging swordsman o warrior. Siyempre, may mga talento rin na konektado sa pang-araw-araw na gawain, gaya ng pagluluto at paglilinis. Sa madaling salita, malaki ang epekto ng mga talento sa pagpili ng trabaho ng isang tao. Dagdag pa nito na sayang daw dahil ang tinatawag na omnipotent ay kayang itaas ang isang beginner skill hanggang si dagdag lang. Maaaring maging kapaki-pakinabang sa simula, pero hindi ito nagtatagal. Sabi naman ng lalaking nasa likod na may isang tao daw na napakahusay sa pakikipaglaban at magaling din sa mahika. At sabi naman ng babaeng nasa likod na ibig sabihin daw likas ang talento niya at bihira ang ganoong kombinasyon. Sinasabi rin na ang mga kakayahan niya ay sobrang tugma, parang perpektong ginawa para sa isang mahusay na mandirigma o adventurer. Dugtong ng lalaki. Ngunit may isang malaking problema daw dahil wala siyang trabaho o class. Ang pagkakaroon ng trabaho, class sa ganitong mundo ay mahalaga dahil ito ang nagtatakda ng limitasyon at potensyal ng isang tao. Ibig sabihin kahit magaling daw ang ating bida ngayon, sinasabi ng mga tao na sa bandang huli, magiging wala ring silbi ang mga talento niya dahil hindi siya maaaring mag-level up o mag-improve gaya ng ibang may trabaho, class. Sa madaling sabi, limitado ang pag-unlad niya kahit gaano siya kagaling. Habang ang matandang lalaki naman ay napabuntong hininga na lang at sinabing kaya niya pinayuhan ang ating bida na maghanap ng trabaho. Kung hindi raw ito gagawin, unti-unti siyang lalakas sa simula pero hihina rin kalaunan. Matapos siyang husgahan ng iba dahil, jobless, siya, tahimik na naglakad ang ating bida papalayo. May bakas ng dugo sa kanyang kamay at sahig. Maya-maya pa ay dumating ang ating bida sa isang misteryosong pinto habang hawak ang kanyang mga armas. Naguguluhan siya at napaisip kung iyon na ba ang daan patungo sa susunod na silid o yugto ng kanyang pakikipagsapalaran. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto habang alerto at seryoso ang kanyang ekspresyon, handa sa anumang panganib o hamon na maaaring naghihintay sa kabilang panig. Isa itong tagpo kung saan papasok na ang bida sa bagong lugar na posibleng puno ng pagsubok o laban. Kung kaya naman pagpasok ng ating bida sa susunod na silid, sinalubong siya ng napakaraming halimaw. Karamihan ay mukhang orc o goblin na may pula ang mga mata, galit na ekspresyon, at may hawak na mga sandata. Kitang-kita sa eksenang ito ang tensyon at panganib.
Malinaw na isa itong patibong o labanang naghihintay sa kanya. At ano kaya ang mangyayari sa labanan na ito? Abangan natin ang susunod na kabanata. Bago ako magpaalam, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po.